Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Madalas na sinasabi na to see is to believe. Matigas ang paninindigan natin sa ganyan at minsan talaga ay walang puwang para sa mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero minsan may mga pangyayaring sadyang nakakagulat na gigising sa ating kamalayan. At ang karanasang yon ang magtuturo sa atin na sa mundong ginagalawan natin, may mga katotohanang higit pa sa ating nauunawaan. Dear Papa Dudut, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan gaya ko. Ako nga pala si Rod, 33 years old na sa darating na linggo. Nangungupahan ako ngayon sa Makati. Dito halos gising ang mga tao 24 oras. Sa tingin ko ay mas priority pa ng mga tao ang gabi kaysa umaga. Mas marami kasing tao ang makikita sa gabi kaysa umaga, lalo na nung hindi pa nagkakaroon ng pandemya. Isinilang ako sa mundo na walang takot o kaba sa katawan, Papa Dudut. Sanay ako mag-isa sa kwarto kung madilim at malungkot na buhay noong medyo bata-bata pa ako. Lumaki ako na hindi madalas magsimba. Lagi lamang akong nasa bahay namin kapag hindi araw ng trabaho ko. Pero kapag may trabaho ako, nasa apartment ako at mahirap mang paniwalaan ng iba pero sa totoo lang ay hindi ko kilala ang tinuturing ng karamihan na Diyos. Madalas ko lang yung naririnig kay Yaya Johnny noon. Pero hindi ko naman pinapaniwalaan na talagang may Diyos. Papa Dudut, matagal na rin na gusto ko pong ibahagi ang karanasan kong ito. Pero ang problema ay hindi ko alam kung papaano. Hanggang sa isang araw ay magkaroon ako ng kakilala na isa sa mga masugid mong taga-subaybay. Siya ang nag-recommend sa akin na magpadala ng sulat sa iyo dahil nakapagpadala na din daw siya ng sulat dito sa programa mo. Katunayan ay napapansin ko na marami sa atin sa panahon ngayon ang mas naniniwala sa mga fake news kesa sa usaping katatakutan. Kaya paniwalaan man ninyo ako o hindi sa ibabahagi kong kwento ngayon ay hindi ko naiisipin pa. Hindi ko naman kasi i-share ang kwentong ito para hikayating maniwala sa mga kababalaghan ang mga tao. Sadyang gusto ko lamang pong iparating na may mga nangyayaring hiwaga dito sa mundo natin na akala lang natin ay katang-isip lang. Pero totoo palang nangyayari. At aaminin kong ganun ako noon. Ako kasi ang tipo ng tao na to see is to believe. I never believe a ghost o anumang nakakatakot na nilalang dito sa mundo. Mas nakakatakot pang isipin na maraming mga magnanakaw o kriminal na walang pusong pumapatay ng tao kaysa maniwala sa mga pagpaparamdam daw na mga pumanaw na sa mundong ito na tinatawag ng lahat na multo. Pero nabago ang mindset na meron ako isang araw dahil sa isang pangyayari, Papa Dudut. Hindi ko ine-expect na yung inakala kong katang-isip lang ay siyang magtuturo pala sa akin na dapat kong igalang ang paniniwala ng iba. Ayon sa sabi-sabi ng iba, ang mga kampo ng dilim ay lumalabas daw kapag sumasapit na ang hating gabi. Natatawa na nga lang kami ng kaibigan ko sa tuwing naririnig namin sa ilang mga taong
nakakasalamuhan namin ang tungkol dyan. Para kasi sa amin noon. Kaduwagan kung maniniwala ka sa ganon. Since elementary days kasi ay wala pa akong kahit na isang nakitang kakaiba gaya ng tikbalang, kapre, duwende, mangkukulam o mga multo gaya ng kinakatakutan ng iba. Partida pa, madalas pa akong mag-isa sa kwarto ko noon dahil palaging wala ang mga magulang ko sa bahay. At hindi rin sa pagmamayabang, Papa Dudut. Pero sanay akong magwaldas ng pera noon. Aaminin ko naman na hindi ako kailanman nagabayan ng mga magulang ko kaya madalas yon ang sinusumbat ng ilang taong ayaw sa ugali ko. Ano naman ngayon, lumaki pa rin naman akong maayos. Para man sa iba ay wala akong alam sa buhay, hindi marunong magtipid at palawaldas ako ng pera kesa sa mag-ipon at sa tingin nila ay hindi ako nag-aalala para sa future ko. Well, tama naman sila sa ibang bagay, Papa Dudut. Ganyan talaga ako noon. Pero hindi sa sinasabi nilang parang wala akong pakialam sa kinabukasan ko. Hindi naman ako mag-aaral at makapagtatapos kung wala akong pakialam sa future ko, hindi ba? Katunayan, masasabi kong pinalaki ako ni Yaya Johnny, ang matagal na naming kasambahay. Siya ang halos tumayong magulang ko at kahit papaano'y naturuan naman niya akong gumalang sa mga nakatatanda sa akin at sa mga taong kaya rin akong irespeto. Tinuruan niya akong magluto at kung papaanong tumayo sa sariling mga paa. Pagdating naman sa sarili kong buhay at luho ay hindi siya nakikialam sa akin. Sa madaling salita ay ginagawa ko ang lahat ng gusto ko noon sa perang pinoprovide ng mga magulang ko. Pera lang naman kasi ang kaya nilang ibigay sa akin, hindi ang presensya nila. Kahit pa sabihing nag-iisa lamang akong anak. Kaya imbis na magmukmok ay ini-enjoy ko na lamang. Kaya naman kahit ako saan ako gumala, kumain o magbakasyon ay walang makakapigil sa akin. May dalawa akong kaibigan, sina Mark at si Jay. Halos magkakapareho lang kami ng sitwasyon. Abala pare-pareho ang mga magulang namin kaya nagagawa namin ang mga gusto namin. Ang pinagkaiba lang naming tatlo ay meron akong Yaya Johnny na nag-aasikaso pa rin sa akin sa tuwing nasa bahay ako. Tapos isa pa sa pagkakaiba namin, pareho silang walang hilig sa mga adventures. Hindi tulad ko. Sumasabay lang sila sa akin minsan dahil bukod sa bored din sila sa buhay nila. Ako rin ang gumagastos tuwing lumalabas kami. May isang araw noon na niyaya ko silang magliwaliw. Nag-set kami ng oras at meeting place para doon pag-usapan ang tungkol sa gagawin naming pamamasyal. Nang mag-suggest si Jay na mag-beach na lamang kami ay sinang-ayunan na lang din namin yon ni Mark. Dahil tamang-tama buwan ng Mayo at patapos na ang summer noon. Inisip namin kaunti na lang ang pumapasyal sa dagat ng panahon na yon. Ang usapan din namin, kanya-kanyang dala ng girlfriend para mas lalong exciting. The more the merrier, ika nga nila. Matapos naming makapag-usap para sa balak na gala ay tinawagan ko na kaagad noon ang girlfriend kong si Jane. Dahil kapag usaping gala, hindi siya tumatanggi. Siya pa nga ang madalas na maghanap ng lugar na pupuntahan namin. Yun nga nung panahon na yon, siya na ang naghanap. Sabi niya dadalhin daw niya kami sa probinsya. Doon sa resort na pagmamay-ari ng tita niya. Siya na rin daw ang bahalang mag-book ng ticket namin para mabilis ang biyahe papunta doon. Nang dumating ang araw ng pag-alis ng grupo, halos hindi na sila mapakali dahil sa excitement na nararamdaman. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na dadayo kami sa probinsya na hindi pamilyar sa amin at wala pa kaming ideya. Tanging si Jane lang at kahit papaano ay may nalalaman tungkol sa lugar. Kaya habang nasa biyahe na pag-usapan na namin ni Jane yung lugar na pupuntahan naming lahat. Sa Rojas City ang destinasyon naming 6. Nang makalapag na yung eroplanong sinasakyan namin, kanya-kanya na kaming hatak ng mga dala naming hand carry bag. At matapos nga ng ilang minutong paglalagay sa loob ng airport, paglabas namin ay sanalubong kami ng isang ginang.
Pakilala ni Jane ay tita niya, si Tita Nanette. Matapos kong magmano ay isa-isa niya kaming niyakap bago kami niyayang sumakay na sa dala nitong service van. Nang may sakay na namin ang mga dala naming mga gamit sa likod, saka na kami dumiretso sa resort nila. Ilang oras din yung naging biyahe namin bago tuluyang marating yung lugar nila Tita Nanette. Malit lang yung lugar, Papa Dudut, makipot ang kalsada, pero habang pailalim ng pailalim ang pinapasok na daan ay mas lalong gumaganda yung makikitang tanawin na nadaraanan namin papunta sa mismong resort. Sa bungad pa lang ay sobrang ganda na ng natatanaw naming beach. Hindi common na white sand beach na madalas na napupuntahan ng grupo namin tulad ng Boracay o Palawan. Mas maliwalas at malawak ang side sea doon. Nakakahanga yung ambience, napakaangas dahil sentro sa dagat ang bukana ng resort. Noong nadala na kami sa tutuluyan naming mga kwarto, sa labas pa lamang noon ay naglapag agad ang mga tauhan ni Tita Nanette ng sandamakmak na seafoods. Inihanda daw niya ang mga yon para lang talaga sa amin. Natuwa naman kaming lahat at agad na rin kumain, lalo na at pare-pareho kaming gutom maliban kay Jane na tumanggi kasi busog pa raw siya dahil sa mga kinain niyang chocolate habang nasa biyahe. Matapos kumain ay nagkanya-kanya na kaming pahinga at kinagabihan nagpaalam kami ni Jane sa grupo na mag-iikot muna sandali para magpahangin. Sabi naman nila mamamasyal din sila. Kaya hayaan na lang din namin sila, totally kasama din naman nila yung mga girlfriend nila noon. Kumbaga kanya-kanya kaming bebe time. Habang naglalakad kami ni Jane sa dalampasigan, hindi ko talaga noon maiwasang sabihin ang pagkamangha ko sa ganda ng lugar. Kasalukuyan noong malamig ang simoy ng hangin pero payapa naman ang dagat kaya hindi na kami kumuha pa ng jacket. Tamang akbay lang ako noon sa kanya habang siya naman ay nakayakap sa may bewang ko, yung isa niyang braso. Patuloy lamang kami sa pagmumuni-muni noon at pagkukwentuhan. Hindi na nga namin namalayang medyo napalayo na pala kami sa resort. Masyado kaming naaliw sa view lalo na at nagkataon na bilog pa ang buwan sa kalangitan ng time na yon. Kaya hindi nakakabahalang maglakad-lakad sa dalampasigan. Natatanaw pa naman namin ang mga ilaw sa resort kahit medyo gatuldok na lang kung titignan. Maya-maya pa ay napagpasyahan naming maupo para magpahinga sa nakita naming puno ng niyog na nakatumba sa buhanginan. Hindi nagtagal na nasa ganong kaming sitwasyon noong napansin ko ang isang parte ng lugar na maraming nakahilerang coconut tree. Basta maganda yung pagkakahilera kasi parang mga aisle yon, kaya agaw pansin kahit na madilim na. Pero dahil sa liwanag ng malaking buwan, mas nakaka-curious puntahan. Sabi ko noon kay Jane, puntahan namin yon. Nagpahila naman siya sa akin noong sandaling yon. Madilim at napakatahimik sa gitnang bahagi ng lugar na yon. Nung nakarating na kami, Papa Dudut, natatakpan kasi ng mga malalapad na dahon na maraming puno ng niyog na medyo may kababaan. Kaya naman hindi masyadong nakakapasok ang liwanag ng buwan noong sandaling yon. Pero sapat na para magkakitaan pa kaming dalawa ni Jane. Babe, anong gagawin natin dito? Ang dilim, nakakatakot. Ang sabi ni Jane na parang nag-aalangan kung magpapatuloy pa ba kami o babalik na kami palabas. Hindi ako sumagot noon. Basta sinandal ko na lamang siya ng dahan-dahan sa puno ng niyog matapos halikan. Hindi naman siya pumalag noon dahil bilang magkasintahan noon ay alam na niya ang ibig kong sabihin. At kung ano ang gusto kong mangyari ng mga sandaling yon. Habang nasa kalagitnaan na kami ng ginagawa namin noon ay bigla kaming natigilan nang may marinig kaming boses. Babaliwalain sana namin yon dahil akala namin ay guni-guni lang. Pero nang malinaw na naming narinig yung pag-iyak ng isang babae na parang nasasaktan. Pareho kaming natigilan ni Jane.
Inayos muna namin ang mga sarili namin saka kami nagpasyang hanapin kung saan nagmumula ang boses na yon. Pero ilang minuto pa lang yata kaming naghahanap nang biglang magbago ang isip ni Jane at magyayana na lumabas na daw kami dahil iba na raw ang nararamdaman niya. Kinakabahan at kinikilabutan na raw siya doon. Papadudot, habang papalabas kami ay patuloy pa rin naming naririnig yung iyak. Papalakas ngayon ang papalakas na parang papalapit na sa amin. Ramdam na ramdam ko rin ang takot ni Jane base sa higpit ng pagkakakapit niya sa kamay ko at paghila sa akin papalayo sa lugar. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman, mas pinili kong bumalik na lamang kami sa dalampasigan gaya ng gusto niya. Ilang minuto din kaming nandoon habang pinag-uusapan yung narinig namin ng sandaling yon, papadudot. Tapos ay pareho pa kaming natigilan nang may maanigan kaming puting tela doon mismo sa bungad ng nyugan na pinanggalingan namin. Parang nakalutang yon na sinasayaw ng hangin. Akala ko nga nung una ay namamalik mata lamang ako. Pero nang banggitin na yon ni Jane, doon ko na napagtantong totoo yung nakikita ko ng mga sandaling yon, papadudot. Nagawa ko pa ngang pakatitigan yon hanggang sa ilang sandali pa. Nang napansin kong parang papalapit yon sa kinakaroonan namin. At habang papalapit ay parang nagkakaroon yon ng korte. Parang hugis tao, pero manipis na parang humahalo lamang sa hangin. Natauhan lamang ako nang bigla nang napasigaw at napatili si Jane at saka walang sabi-sabing hinatak ako patakbo. Dahil sa mga nangyari ay napatakbo na rin ako. Nang mga sandaling yon, papadudot, ay hindi ko na maipaliwanag pa yung nangyayari. Basta ang tanging nasa isipan ko lamang ay tumakbo na lang din. At habang nasa ganoong kaming sitwasyon ay may naririnig akong mga kakaibang bulong ng babae na humahalo sa hangin na sumasalubong sa amin habang kumakaripas kami ng pagtakbo. Gusto kong lingunin yon, pero mas pinili ko na lang din na intindihin si Jane dahil umiiyak na siya habang walang tigil sa pagtakbo. Kaya naman nang makita ko ang ilaw na nagmumula sa signage ng resort, nabuhayan ako ng loob at pakiramdam namin ay pareho ng oras na yon na ligtas na kami. Dahil kahit papaano ay may mga natatanaw na kaming tao na palakad-lakad sa resort. Nang marating namin ang bukana ng resort, agad na napaluha si Jane sa buhanginan. Halos kapusin na siya ng hangin dahil sa ginawa naming pagtakbo. Habang yakap ko siya at pinapakalma, napalingon ako sa pinagmulan namin kanina. Sa pagkakataong yon ay doon ako natigilan, papadudot, dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata na may nakatayo sa hindi kalayuan sa madilim na parte. At sigurado akong nakaharap ito at nakatingin sa amin ng girlfriend ko. Hindi ko mabanaag ang mukha nito dahil malayo at may kadiliman kung saan ito nakapwesto. Pero sa nakikita ko ay parang papalapit ulit ito sa amin. Kaya dali-dali kong tinayo si Jane at mabilis na hinila papasok ng resort. Nakasalubong pa namin ang mga kaibigan namin na papalabas ng kwarto nila. Mukhang nagiinuman yata dahil may mga bitbit na bote ng alak at mga chicherya. Niyaya kami pero agad kong tinanggihan at sinabing magpapahinga na kami. Biniro pa nga kami na magpapagod lang daw talaga kami at hindi magpapahinga. Hindi na lang namin inintindi ang biro nila at nagdire-diretso na lamang kami sa kwarto para sa aming dalawa. Nang tuluyan na kaming nasa loob, kahit bukas ang aircon, pareho pa rin kaming pinagpapawisan ng sobra dahil sa kaba sa nangyari. Kasalukuyang pareho kaming nakaupo sa gilid ng kama noon at walang isa muna sa amin ang nagsalita. Siguro ay nasa 10 minuto din kaming tahimik at pinapakalma ang sarili bago ko siya binalak na tanungin kung ayos lamang ba siya. Nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto.
Pareho pa kaming napatingin sa saradong pintuan bago ko sinabing ako na lang ang magbubukas noon. Si Tita Nanette na nakangiti ang napagbuksan ko ng sandaling yon. Niyaya niya kaming maggabihan na at eksaktong 9:00 ng gabi na noon, Papa Dudut. Nagpaalam ako saglit kay Tita Nanette na tatawagin lang si Jane at susunod na lamang kami. Pero nang sabihin agad ni Jane na parang ayaw na niyang lumabas at gusto na niyang magpahinga, ako na lang ang sumama kay Tita. Papunta sa dining area kung saan ay ipinahanda daw niya yung mga pagkain namin. Humingi rin siya ng sorry dahil medyo na-late daw yung pag-prepare ng dinner. Kasi may mga sunod-sunod na turista na nag-walk-in sa resort at kumuha ng mga kwarto kaya na-busy daw sila. 30 minutes lang naman kaming naghintay kaya hindi naman talaga namin yon big deal. Kaya sabi ko ay wag nang alalahanin pa at saka ako na ang nagpasalamat. At habang naglalakad kami papunta doon, nagtanong na rin ako sa kanya tungkol sa lugar kung may namatay na ba malapit sa lugar o may mga nalunod na rin ba habang nagsiswimming sa dagat malapit sa resort. Casual na sagot lang niya ay may ilan daw na nalunod dahil sa lakas ng alon noon at pinilit pa rin lumangoy. Akala ko ay tapos na siya sa ikukwento niya pero nagpatuloy pa rin siya. Sabi niya, may pagkakataon daw na may ilang mga bisita sa resort noon at magpahanggang sa ngayon na nakakakita daw ng white lady sa may nyugan na medyo malayo sa resort. At may kwento-kwento din daw mula sa ibang turista na sumunod daw sa mga ito yung multo ng isang babae hanggang sa bungad ng resort. Noong magtanong siya ng pabiro sa akin kung nagpakita na rin ba sa akin yung babae sa nyugan, sinagot ko siya ng seryosong opo sa amin po ni Jane, Tita. Kita ko ang gulat sa mukha niya pagkarinig sa sagot ko. Sa pagkakataon na yon ay nagkwento na rin ako sa kanya. Dagdag ni Tita Nanette na may natagpuan daw kasi noon na isang bakasyonista sa nyugan. Pinatay daw matapos gahasain ng mga kapwa bakasyonista. Panahon na yon, kasalukuyang ginagawa pa lang daw ang resort niya. Papadudot at kung talagang eto nga yung kaluluwa ng babaeng pinatay noon sa nyugan, hindi rin daw niya alam kung bakit at papaanong nagawang makasunod pa rin ng kaluluwang yon hanggang sa bukana ng resort. At dahil sa naging sunod-sunod din daw ang pagpapakita noon ng white lady sa mga bisita ng resort niya. Twice a year daw siyang nagpapatawag ng pare para mabasbasa ng buong resort at magpadasal din sa nyugan na yon. Nang matapos ako at ng mga kasama kong mag-dinner, dinalhan ko na lamang si Jane nang makakain niya sa kwarto namin noon. Kaso'y pagdating ko, nakatulog na siya. Siguro sa sobrang pagod na rin at sa nangyari sa aming kakaiba. Pagkalapag ko ng dala kong pagkain sa mini table na nandun sa kwarto, tinabihan ko na rin si Jane sa kama. Siguro mga nasa 10 minutes na rin akong nakahiga noon at naghahanap ng tulog nang biglang may kumatok sa pinto. 3 beses yon na mabagal na parang may pagitan sa bawat pagkatok. Sa sobrang na-weirduhan ako noong time na yon, noong unay hinayaan ko lang muna kasi tinatamad akong bumangon. Pero sa ikalawang pagkakataon na nangyari yon, tinanong ko na kung sino yon dahil wala akong narinig na sagot mula sa labas. Eksaktong naramdaman ko na kailangan ko ring magbanyo kaya napabango na ako. Dumiretso na lamang muna ako ng CR noon. Habang abala na ako sa ginagawa kong pagbabawas, bigla na lamang umandap-andap yung ilaw. Noong unay akala ko nga mukhang mapupundi yon, kaya ganun. Pero noong nagdesisyon na akong maghugas, may kumatok ulit sa main door kasabay ng paghinto ng pagpatay-sindi ng ilaw sa CR. Hindi ako matatakoting tao pero sa puntong yon ay nagiba na ang pakiramdam ko, Papa Dudut.
Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kabog sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kaya noong una, gano'n na gano'n yung paraan ng pagkatok sa pinto sa pangalawang pagkakataon. Paglabas ko ng CR, nilingon ko pa si Jane na mahimbing pa rin sa pagtulog kaya maingat akong lumapit sa may pintuan at binuksan yon. Pero gano'n na lamang ang pagtataka ko nang wala akong napagbuksan na tao sa harapan. Nagtatakang napasilip pa nga ako sa hallway hanggang sa tuluyan ko nang nilabas. Iniisip ko pa nga na baka pinagtitripan lamang ako ng mga kaibigan ko at nagtago lamang. Pero noong suyuring ko ng tingin ang maaabot ng mga mata ko, wala talaga akong nakitang tao. Sobrang tahimik ng paligid at napakalamig na din ang simoy ng hangin. Ako na lang talaga yata yung nasa labas ng mga oras na yon, Papa Dudut. Bitbit ang tuwalya na nakasampay lamang kanina sa balikat ko. Dali-dali na akong pumasok at bumalik sa pagkakahiga. Pinilit kong makatulog noon pero dahil nahihirapan pa rin akong antukin, nagpasya na lamang muna akong magyosi sa labas. Natatandaan ko pang kasalukuyan akong humihit-hit ng yosi habang nakaupo sa silya noong mapansin kong may nakatayo sa bakanting cottage malapit sa bukana ng resort. Nang sandaling yon ay halos kumabog na ang dibdib ko nang mapagtantong may kakaiba sa nakatayong yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob na titigan pa yon kahit na nakakaramdam na ako ng pangingilabot ng mga sandaling yon. Lalong hindi ko maipaliwanag kung papaano ko nakikita yung maliwanag yung mga ngiti nitong kakaiba kahit na nasa madilim ito na nakatayo. At habang tumatagal din, naririnig ko itong nagsasalita na parang sa tenga ko lamang siya bumubulong. Sa hindi ko maipaliwanag na takot ay natatarantang napatakbo ako papunta sa pintuan at nagkukumahog na pumasok ng kwarto. Mabilis kong sinarado yon at halos mapalundag sa kama. Napasiksik ako kay Jane dahilan para magising siya. Antok pang nagtanong kung napapano daw ako, pero nanatili akong nakapikit noon at hindi na nagawang gumalaw pa. Napadasal ako sa isipan ko noon kahit na hindi ko naman gawain talaga. Sadyang pumasok lang sa isipan ko na baka sinusubok lang ang pananampalataya at paniniwala ko sa Diyos. Dahil matagal na akong nakalimot sa Kanya. Bigla ko ring naalala yung dasal na itinuro sa akin ni Yaya Johnny nung maliit pa ako, Papa Dudut. Habang taimtim akong nagdarasal, ramdam kong may nakahawak na malamig na palad sa pisngi ko. Gusto kong magmulat ng sandaling yon pero hindi ko magawa. Parang may mabigat din na nakadagan sa katawan ko dahil hindi ko maigalaw ang mga paa at kamay ko. Alam ko sa sarili ko nagising ako. Nagising ang diwa ko kaya nagtataka ako na bakit ganon yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Sinubukan kong magsalita para tawagin sana si Jane pero hindi ko magawa, Papa Dudut. Nakakaramdam din ako ng hirap sa paghinga at habang tumatagal na nasa ganon akong sitwasyon ay grabe yung kabog ng dibdib ko, Papa Dudut. Bagyang nagpapanik na ako noon hanggang sa biglang may narinig akong bumulong sa tenga ko. Mahina yon pero dinig na dinig ko ang paulit-ulit na paghingi nito ng tulong na nagbigay ng kakaibang kilabot sa buo kong katawan. Sa sobrang takot ay napabalikwas ako ng bangon at napamulat. At doon ko na napagtanto na binabangungot na pala ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pagkalingon ko rin kay Jane ay mahimbing pa rin siyang natutulog habang nakaharap sa kinahihigaan ko kanina. Kinaumagahan noon ay hindi ko alam pero sobrang sama ng pakiramdam ko. Para akong binugbog ng sobrang sakit ng mga kasukasuan at mga muscles ko sa katawan. Nilalamig din ako ng sobra, Papa Dudut, at sinubukan ko noong bumangon pero nahilo lamang ako. Kaya napagpasyahan ko na lamang munang huwag lumabas.
Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Jane mula sa likuran ko. Akmang babatiin ko sana siya nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jane, may dalang tray ng pagkain at ng gamot. Sa pagkagulat nang makita siyang kakapasok lamang ay agad akong napalingon sa tabi ko para alamin kung sino yung yumakap sa akin kani-kanina lamang. Pero wala akong nakitang katabi ko. Nagtatakang napalapit sa akin si Jane at kinapa ang noo ko. Tinanong din niya ako kung ano raw ang nararamdaman ko. Doon din niya naikwento na mataas daw ang lagnat ko noong magising siya kaya lumabas siya para kumuha ng gamot at makakain ako ng sopas. At sa pagkakataong yun ay doon ko lang nalaman na may sakit pala ako, Papa Dudut. Kaya pala gano'n na lamang yung nararamdaman ko. Pinili ko na lamang na hindi ikwento sa kanya yung mga nangyari bago siya pumasok ng sandaling yon dahil hindi naman ako sigurado sa nangyaring yon. Iniisip ko na lamang na dala lamang yon ng nararamdaman ko kaya kung ano-ano na lamang ang mga kakaibang nararamdaman ko sa umagang yon. Pinilit kong bumangon kahit na hirap ako. Sumandal ako sa headboard ng kama para hindi ulit matumba dahil sa pagkahilo. Ininom ko na kaagad yung gamot na ibinigay niya. Inalok niya akong kumain na muna pero wala talaga akong gana ng mga oras na yon. Kaya pagkainom ko ng gamot ay nahiga muli ako. Maya-maya pa, sinabi niya sa akin at tinawag din daw niya si Tita Nanette para daw matignan ako. Nurse kasi yung tita niya, Papa Dudut, kaya tumango na lamang ako. Hindi nga nagtagal ay nagpunta nga si Tita Nanette sa kwarto namin para tignan ako. Agad niyang kinapa ang noo ko at siniksikan ng thermometer sa kilikili. Sabi din niya at namumutla daw ako. Tinanong niya kung bakit ako nilagnat, ayos naman daw ako kagabi. Kung hindi ko na raw kaya ay ipapagamit daw niya yung van sa kaibigan kong si Mark para maihatid daw ako sa ospital na medyo may kalayuan pa sa lugar na yon. Kinahapunan nga po, Papa Dudut, pagkatapos naming mananghalian ay ipinunta na ako ng mga kaibigan ko sa ospital para matignan dahil nagsusuka na rin ako at sobrang nanghihina na. Pero ang sinabi lang ng doktor na sumuri sa akin ay trangkaso lang. Kailangan ko lang daw na magpahinga. Gusto kong i-confine noon pero hindi ako pumayag. Sabi ko sa resort na lamang ako magpapagaling kaya binigyan na lamang ako ng reseta ng gamot na bibilihin namin para mainom ko kaagad. Pero habang umaandar ang oras ng mga sandaling yon, nasa resort ako doon sa kwarto namin ni Jane, tumindi yung nararamdaman kong lamig at lalong tumaas ang lagnat ko. Halos hindi na pala nakatulog noon si Jane dahil sa akin. Siya kasi ang nagpupunas ng katawan ko ng basang bimpo at naglalagay noon sa noo ko para bumaba ang lagnat ko. Nanginginig ako sa lamig noon kahit na hindi na nakabukas yung aircon at doble na din yung mga kumot ko. Pati yung sakit ng ulo ko sobrang malala na. May pagkakataon din na kapag nakakaidlip ako ay napapanaginipan ko yung babaeng nakaputi. Dahil sobrang nag-aalala na sa akin ang kasintahan ko, lagi siyang humihingi ng tulong sa tita niya. Dito na napag-isipan ni Tita Nanette na baka hindi lang simpleng sakit o pagod ang dahilan ng nangyayari sa akin, Papa Dudut. Inisip niya na baka dahil bago pa lamang kami at ang mga kaibigan ko sa lugar, may posibilidad na nabati ako. Sabi niya ipapasundo daw niya ako sa kilalang albularyo sa lugar nila kapag may liwanag na. Kaya magdamag na pinagtiyagaan akong asikasuhin at alagaan ni Jane ng mga panahon na yon. May mga pagkakataon din na bumibisita sa kwarto sina Mark at Jay. Siguro dahil nagwo-worry din sa lagay ko. Nagawa pa nga akong biruin ni Jane na baka raw na sobrahan na kaming mamasyal at nag-exercise si Jane kasama ko. Dahil sa sobrang sama talaga ng pakiramdam ko noon ay wala na akong lakas para tumawa pa. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na din sila na babalik na sa kanilang mga kwarto. Sinabihan din nila si Jane na kung
kailangan daw nito ng tulong ay kumatok lang daw ito. Nang dumating nga ang umaga, siguro yung mga 6 a.m. ay nandun na nga sa kwarto yung matandang lalaking albularyo na pinasundo ni Tita Nanette. Agad na nilatag nito ang mga gamit na dala, isang malinis na palangganita na puno ng tubig at 3 kandilang puti. Habang sinisimulan nito ang ritual na puno ng paggalang at pag-iingat. Tahimik naman na nakapaligid at nanonood yung mga kaibigan ko kasama ang mga girlfriend nila at si Tita Nanette, habang si Jane ay nanatiling nakaupo sa gilid ng kinahihigaan kong kama. Bago sinimula ng ritual, taimtim na nagdasal ang matanda at pagkuway ay bumulong-bulong ng mga salitang hindi namin lubusang naintindihan. Maya-maya pa ay lumapit yung albularyo sa akin at ipinagulong ang mga kandila sa buo kong katawan. Mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay isa-isang sinindihan ang mga yon. Bawat patak noon ay itinatapat nito sa palangganang may tubig. Doon namin unti-unting nakita na parang may nabuong imahe mula sa mga natatanaw na kandila na nasa tubig. Hugis katawan ng isang babae yon na parang nakayuko at tila umiiyak. Ayon sa paliwanag ng albularyo, ito ay patunay na may gumugulong ligaw na espiritu sa akin. Sumama daw sa akin mula pa noong makita daw ako at parang may ginawa daw ako na mas lalong naghikayat sa espiritong yon para kumapit sa akin, Papa Dudut. Dagdag pa niya na isang babae daw yon. Pinaliwanag din niya na ang kaluluwang ito ay hindi mapakali at hindi makapagpatuloy sa kabilang buhay dahil parang may hinihintay daw itong marinig na hindi daw matukoy ng albularyo kung ano. Dahil din sa baguhan daw ako sa lugar at mahina ang kaluluwa ko na parang nakikitang mahina ang pananampalataya ko sa Diyos kaya madali raw akong nakapitan. Doon din namin nalaman na yon ang dahilan ng biglang pagkakasakit ko. Na dahil sa pagtatangka nitong kumapit sa akin para iparating ang gusto nito, ay hindi raw kinaya ng kaluluwa ko kaya naging mahina ang katawang lupa ko. Pagkatapos ipaliwanag ng albularyo sa amin ang lahat, nagwisik siya ng tubig sa buo kong katawan habang nagdarasal ng malakas. Nalaman namin na holy water pala yon. Habang ginagawa niya yon ay paulit-ulit niyang inuutusan yung espiritu na kumakapit sa akin na lisanin na ang katawan ko at payapang umalis patungo sa nararapat nitong paroroonan. Sa pagkakataon na yon ay ramdam ko ang bawat dampi ng tubig at bawat salitang binibigkas niya, dahilan ng parang unti-unting nahahatak palabas ang bigat at lamig sa buo kong katawan. At sa pagtatapos ng ritual, sinabi ng matanda na ayos na ako at wala nang anumang nakakapit sa akin. Nag-iwan din siya ng isa pang puting kandila na kailangan daw naming sindihan bago mag 6:00 ng gabi ng araw na yon. Kinabukasan nga noon ay gumaling ako, Papa Dudut, and after 2 days bago kami tuluyang umalis sa resort, naganda kami ng mga kandila at nagtirik ng mga yon sa Maynyugan. Kasama ang isang pare, nag-alay kami ng mga dasal para sa babaeng pumanaw doon at sa mga namatay na rin sa beach na yon dahil sa pagkalunod. Na sana ay mahanap na nila ang liwanag at kapayapaan. Maging yung resort ay muling pinabindisyonan ni Tita Nanette. Umalis kami sa lugar bitbit ang karanasang nagpabago ng pananaw ko sa maraming bagay, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po muna, maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Rod. Maraming salamat kay Rod sa pagbabahagi ng iyong karanasang kababalaghan. Isang karanasang nakapagpabago ng pananaw mo at nagmulat sa iyo sa mga bagay na higit pa sa ating nakikita. Karanasan na magpapaalala sa atin na maging maingat at magalang sa anumang lugar na ating pong pupuntahan. Lahat tayo ay may dahilan kung bakit tayo narito sa mundong ito. At pati na rin ang mga pumanaw na ay pwedeng
may mga hindi pa natatapos na gawain o huling kahilingan kung tawagin. Nakagagaan ng loob at isipan na sa kabila din ng takot at hirap na dinanas mo noon, nagsilbi pa rin tayong daan para muli kang mapalapit sa Diyos. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.